Kung hindi mo ito susubukan ngayon, kailan pa? Hindi mga totoo lang, ang sarap at mabinta ito. Kailangan lang talaga na tama lang yung pagkaluto nito na hindi lang siya ma-overcook para mananatili yung lambot niya. Ang cute lang talaga nito ha, at samahan pa natin ito ng masarap na caramel sauce, kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. So dito gagamit ako ng 1 in 1/3 cup ng cocoa powder, Dutchie or Dutch o ano ba yung pagkabigkas na yan, ng Achievers na cocoa powder yung gamit ko. Kailangan talaga na high quality na cocoa powder yung gagamitin natin dito. At 1 and 3/4 cups na evaporated milk, pwedeng gumamit ng fresh milk. At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating cocoa powder. 2 piraso na large na itlog at 1 cup na mantika, palm oil lang yung gamit ko. At naglagay ako dito ng 1 teaspoon ng iodized salt. At haluin ko muna ito bago ako dito maglagay ng ating asukal. At nang halong-halo na nadurog na yung itlog, ay ilagay na natin yung 4 and 1/2 cups na light brown sugar. At haluin ko lang ito ng mabuti at nang halos na matunaw na din yung ating asukal. At lagyan na natin ito ng 1 kilo na all-purpose flour. Pero yung 1 kilo natin dito na harina ay hindi ko iubos lahat sa pagbuhos, balihatiin ko lang sa paglagay. At gagamit lang tayo dito ng spatula sa panghalo natin dito. At dito mga ga, ipaliwanag ko lang sa inyo. Sunod ko ditong nilagay yung 2 teaspoon na baking soda at 2 and 3/4 tablespoon na baking powder. Hindi lang na ipakita kasi nag-for storage na pala tayo. Kailangan talaga na meron itong baking powder at baking soda para aalsa yung ating crinkles. Lahat ng mga ingredients natin dito ay importante. At pwede na natin itong gamitan ng mahiwaga nating kamay kasi hindi na ito kaya haluin ng spatula lang. Masahin lang natin ito ng mabuti until mag-mix yung ating harina dito sa ating mga ingredients na yung mawala na yung hulo harina ay okay na ho yan. Na nag-form na siya or nag-forma na siya na parang dough. At bago natin ito iporma ng pabilog ay i-rest muna natin ito ng 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutos ay pwede na nating pabilogin yung ating mixture at gagamit tayo dito ng powdered sugar. Kung may mga bilog-bilog yung powdered sugar ninyong mga palangga ay salain nyo lang. At nang sa ganun ay kapit na kapit talaga dito yung ating powdered sugar dito sa ating mixture. At ito na, kaya cute lang talaga yung ating mini crinkles ngayon kasi gagamit lang ako dito ng 1 teaspoon measurement spoon. 1 teaspoon lang yan mga ga at hindi lang masyadong punong-puno talaga. Tamang-tama lang talaga na mapuno yung ating 1 teaspoon measurement spoon. At i-coat lang talaga natin dito sa ating powdered sugar para mabalot din ng powdered sugar yung ating mga mini balls na crinkles and then isalansa natin. At pagkatapos talaga nito mga guy, kailangan talaga na maisa lang natin ito agad para hindi matunaw yung ating powdered sugar. At importante talaga dito yung pagluluto natin para mananatili yung lambot ng ating crinkles. Kailangan ay hindi ito ma-overcook. Niluto ko ito sa 190 degrees Celsius yung init ng aking oven para maganda yung alsa ng ating crinkles at niluto ko lang ito sa loob lang ng 6 minutes. Mga 6 minutes lang kasi ay mga maliliit lang naman ito. Kasi pag nasubrahan ito ay titigas na yung ating crinkles. At pag natapos ng time na naset ninyo ay kuhanin na ninyo ito agad sa inyong oven. Kung mainit pa yung ating crinkles, pag hawakan natin o i-press natin ay natural lang yan na medyo malambot pa. Pero pag lumamig yan ay mag-set na yan. Pero nananatili yung lambot yan sa loob at mananatiling malambot yung ating crinkles. Hindi yan titigas kahit na ilang araw pa. At para maganda tingnan yung presentasyon natin at lalong sumarap yung ating crinkles, ay gawa natin ito ng caramel syrup or caramel sauce. So dito sa ating saucepan, maglagay tayo ng 1/2 cup ng white sugar and then i-caramelize lang natin ito. At pag nag-start ng natunaw yung ating asukal, ay saka ko na din yan halu-haluin hanggang sa mag-golden brown yung kulay ng ating asukal. At ito yung gusto ko na kulay ng ating asukal. Dito maglagay na ako ng 1 tablespoon ng margarine. At tunawin ko muna yung ating margarine bago ko ito lagyan ng 1/2 cup na condensed milk.
At halo-haluin ko lang muna ito hanggang sa ito'y kumulo na bago tayo dito maglagay ng evaporated milk at mahinang apoy lang mga ga para hindi din ito aawas. 1 cup na evaporated milk yung kailangan natin dito pero nagtira ako dito ng mga half para naman ay itunaw natin ito dito sa ating 2 tablespoon na cornstarch. At halo-haluin ko lamang ito bago ko ilagay yung ating cornstarch. At nang kumulo na ng kaunti yung mga bandang gilid niya, ay ilagay ko na yung tinunaw natin na cornstarch sa ating evaporated milk. At haluin natin yan agad at diretso lang yung paghalo natin hanggang sa ito'y lumapot. At mahina lang talagang apoy mga gaha para hindi aawas at ingat kayo kasi ay tatalsik din yan. Baka kayo ay mapasok. Ito yung gusto ko na pang drip natin sa ating mini crinkles, yung kulay ng ating caramel sauce or yung ating caramel syrup ay yung nag-dark talaga para ay maganda talaga tingnan. At ito okay na yung lapot niya at palamigin lang muna natin. At pag lumamig na yung ating caramel sauce, ay i-drip na natin dito sa ibabaw ng ating mga mini crinkles. 250 ml pala yung ating transparent tub, yung ating container tub na nilagyan. Maliit lang talaga mga gaang cute lang. At naglagay ako dito ng 10 pieces bawat tubs. At ang bintahan ko dito ay 25 pesos lang kasi ay sa school canteen ito para may tubo din sila. Ay sila nang bahala kung magkano yung bintahan nila dito. At hindi naman ito magastos sa powdered sugar. Kunti lang yung powdered sugar na nagamit natin dito. At hindi naman ito masyadong magastos sa gas or electric man diyang ginamit mo kasi ay madali lang naman itong lutuin. At yung ating sauce ay depende na yan sa iyo kung damihan mo or kuntian mo ay nasa sa iyo na yan. Pero gahuwag nyo lang pong sundin yung presyuhan ko ha. Kakadepende yan talaga din sa ating costing. Sa bintahan talaga dito ay ikaw yung masusunod.